Ayos na, good morning po sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po muli ang inyong lingkod, Dindo Barcelona Lacostalis. At muli po tayong pumapailan lang at ako po'y humihingi ng paumanhin sa inyo. Ang Kusog Kan Bisakol TV ay humihingi ng paumanhin sa dahilang ngayon lang po tayo nagpapailan lang upang tumalakay ng iba't ibang samut-saring mga bagay sa ating kapaligiran. Ganon din po ay humingi ako ng paumanhin dahil sa ngayon lang po tayo pumailan lang dahil sa samut-saring kadahilanan, mga kababayan. At bago po tayo magsimula ay akin pong ako'y bumabati sa inyo. Good morning po sa buong pamunuan ng UIG sa buong Pilipinas na pinangangasiwaan ng Top Brass, retired PNP Domingo Aldabe, retired PNP Rinaldo Bihino, at ang National President ng buong UIG, Dr. Mario Ruta Dolorito. Yes, at sa Top Brass naman muli, Director Terzo Revilla, Director Ronnie Infante, Director Roberto Radan, Director Cesar Dolorito, Director General Roy Brones, and Director Nilo Pancho. Okay. At sa buong pamunuan naman ng UKIP ako, ay ako'y nagbibigay galang ngayong umaga na ito naman ay pinamumunuan ng retired PNP officers. General Rolando Sigaya, yan po ang National President at Chairman, Governing Board Chairman ng buong KIP ako, and Colonel Stanislao and Vice President Sarmiento. Yes. At sa buong sa ngalan po ng Rizal Province Director Alan Bernaula. Yes. Thank you so much po. At ngayon pong araw na ito ay hindi ko naman po sana ipapailan lang dahil sa ako'y gumagalang sa privacy ng pamilya. Kaya lang po ito ay naipailan lang ng JPS Modular Cabinet, Proprietor Joselito Sagit. Akin po ako po nakikiramay sa pagdadalamhati ng pamilya at angkan ng yumao ko pong ninang, retired PNP General Bertelia Sagit Samarista. Siya po ay pumanaw na noong pang mga nakalipas na linggo. At muli, nagbibigay galang po sana ako sa pribadong pagluluksa ng buong angkan at pamilya. Kaya lang po ito ay nakita ko na at naipalan lang sa himpapawid ng kanyang isang angkan. Alam po ninyo, speaking of yumao, ay ang inyong lingkod ay napakalaking utang na loob sa namayapang yumao na aking ninang. Alam po ninyo, ang pinakaisa sa pinakalegacy na naiwan sa amin ay kami ay hinubog upang rumispito sa mula sa pinakamaliit na ranggo hanggang pinakamataas sa pambansang pulisya at sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Yan po ang isa sa mga hinubog sa amin. Dalawa lang po kasi ang agimat ng isang tao saan mang dako ka pumaroon: ang respeto at pakikisama. Yan dalawang yan ay napakabisang sandatang ibinigay ng Panginoon para po sa ating lahat, mga kababayan. At pangatlo, pag-ibig sa kapwa. Yes. Ganun pa man, at sa lahat po ng angkan at pamilya ng nasabing yumao, PNP retired General Bertelia Sagit Samarista, ay ako po ay taos puso, kasama po ang aking buong hanay at pamilya, ng taos pusong pakikiramay sa inyo pong lahat. At muli, sa namayapang yumaong aking ninang, sumasaludo po ang inyong banlingkod sa nasabing yumao. Ganun po ako ay nagpapabot ng pakikiramay sa yumao na kapatid ni Auxiliary Bishop Richard Sumugat, na si yumaong Efren Sumugat.
muli ang aking bungangkan at ang aking hanay ay taos-pusong nakikiramay sa pagdadalamhati na ito po ay yumao noong mga nakalipas pang linggo, mga kababayan. Sa ngayon po ay sa ating lahat ay gusto ko lang pong talakayin, pasapyaw ang nangyari sa iba't ibang dako ng ating bansa, partikular sa Los Angeles, California, USA, no? Na ang bagay pong ito ay lubhang nakababahala dahil sa isang patimpalak nagsimula lamang di umano ang bagay na ito. Kung iyong pagtatagpiin at paglilimi-limiin, mga kababayan, ay magtataka po tayo na sa isang araw lamang na nakalipas ay gano'n na nangyari. At ang naging batayan kung di umano kung ating pagmumulay-mulayan ay patungkol lamang sa mga patimpalak na kung sa tatlong pipiliin kung alin ang pinaka dapat piliin ng tao, ang Diyos ba o ang mga nanay o ang mga tao o mayayaman at may mga trabaho. Wala pong pumili sa ating Panginoon na pinaka-powerful o pinaka-mataas. Alam po ninyo, mga kababayan, dahil doon ang ang lugar kung saan nakapaloob ang nasabing patimpalak isang araw lamang ang nakalipas ay naging parang Sodom at Gomora, mga kababayan. Naiilan lamang ang nakaligtas at iniwasan ng apoy sa nasabing insidente. Hindi po natin sinabi na ito ay dahil doon. Pero kung ating pagtatagpiin, mga kababayan, ay isa lang ang ibig ipahiwatig sa ating buong sanglibutan. Na huwag po natin hahamakin ng Diyos, mga kababayan. Huwag din po natin gagamitin sa anumang birong usapin o nagiging sangkalan birong ng mga dapat ng mga nag-uusap. Sabihin na lang po natin na medyo may paggamit ng pangalan ng Diyos, basta po sa ikabubuti ito at naging huwaran, ay ito'y kinalulugdan ng Panginoon. Ngunit kung ito'y gagamitin upang laitin mismo ang ating Panginoon, marami na pong iba't ibang lugar na ating napatutuhanan. Kaya, babala po ito sa lahat ng buong sanglibutan na hindi ko sinabi na dahil doon ay may nangyaring aksidenteng ganoon. Ngunit kung ang apoy ay magsisimula sa kawalan upang salantain ang buong aabot sa isang syudad, lampas. Ito po ay, at hindi na tinatabla ng halos anumang uring tubig ang isang apoy, ay ito'y nakakamangha, mga kababayan, at nakakakilabot. Kung sakaling dumating ang mga ganitong pagkakataon at sa tingin ko naman ay ang Panginoon ay makikinig sa ating mga panalangin o paninigluhod, natitiyak natin 101% na hindi nangyayari ang ganitong mga kasakuna, bagkus kung minsan ito ay pagsubok lamang po sa ating mga kababayan. Okay, at dahil dito ay ang masasabi ko lang, mga kababayan, sa lahat ng nangyayari sa buong sanglibutan na di natin inaasahan ay kaunting pag-iisip lamang na wag tayong usagarin na po natin na wag tayong manghinuha ni magtanong o ating questionin ang ating Panginoon patungkol sa manangyayari. Dahil tayo po ay hinirang po lamang ng ating pong may kapal, mga kababayan. Ikaw sa Diyos ang aking buhay.
tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isip lang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkat tao'y ay mayroon dangal. Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi mo man bigyang halaga ang buhay na handog. Ang buhay ko hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko na ako'y isilang, pagkat tao ay mayroon dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi mo man bigyan halaga ang buhay na handog. Ang buhay ko hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Kundi ako nagmamibig, kundi mo man bigyan halaga ang buhay na handog. Ang buhay ko hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Yes, thank you so much. At muli po ay magpapatuloy tayo. At gusto ko lang po muna talakayin, mga kababayan, ang isang paksa na aking napakinggan, mga kababayan. Ito po ay patungkol sa mga paglilingkod na di umano ay mga voluntaryo upang alalay sa ating mga mamamayan upang humingi ng katarungan, mga kababayan. Alam po ninyo, may isang politiko
na tumatakbong senador, no? Na hindi ko pa pwedeng pangalanan sa ngayon, ano? At gusto ko lang pong puntuhan yung iikomento ang kanyang naging mensahe sa kanyang nasabing programa na di umano ay napakaraming mga tao sa labas ng kanyang tanggapan na humihingi ng mga payo. At ang mga taong nabanggit ay wala di umanong malapitan o mapuntahan. At ito ay ipinupunto sa mga iba, lalo na sa mga abogado, lalo na mga pribadong abogado na sila ay magtayo ng mga pro bono office asa mga pro bono lawyer, no? Mga kababayan, sa ganyan pagkakataon ay na mga ganitong uring payo, para bagang lahat ng mga humihingi ng tulong ay na nakapila ay kaya niyang tulungan para bigyan ng payo. Oo, sabi na natin na sandamakmak ang kanilang mga abogado. Kaya lamang kung ipapayo mo ang wala talagang malapitan sila, ay napakalaki pong question ito o questionable ang ganitong mga katwiran. Kasi mga kababayan, kung ikaw talaga ay nagpapayo o gusto mong magpayong akma sa mga mamamayang lumalapit sa iyo at nakapila pa sa itanggapan mo, may tao sa loob at may tao sa labas, nakapila sila, naghihintay ng iyong payo. Di ko po linalahat di ko lang malaman kung ang mga ilang mga tao doon na nakapila ay para lamang ipahiya ang kanilang mga iuulat o isusumbong sa nasabing personnel na ito, upang ipailan lang sa anumat at iba't iba o samot-saring mga pahayagan o telebisyon, umaging sa mga YouTube or Facebook. Ipahiya ang kanilang mga taong ilalapit, na yun ang nakita natin sa mga nakalipas na mga taon. At yung linapitan naman ay walang ibang sagot kundi doon sa pag ipinailan lang na ang programa, itatakutin yung tinatawagan na kapag hindi papansinin ay ididemanda. Ganun ba lagi ang uri upang matakot yung kabilang panig? Na kapag pumalag ay ipatitigil ang nasabing programa. Alam po ninyo, sa nakikita natin, ito lang ang masasabi ko mga kababayan. Sa mga taong nakapila, kung anumang opisina yan, hindi niya pwedeng sabihin ng mga personnel sa loob na pumila kayo dahil wala kayong malalapitan, dito kayo lumapit. Dahil doon, mayroon naman talagang totoo at pumila doon. Ngayon, hindi man lang nababanggit ng nasabing mga personnel o mismong yung pinuno doon sa nasabing tanggapan na lahat ng mga tao po rito, kung sakaling may malapit naman sa inyong mga lugar at munisipalidad o syudad, mayroon din po doon na Public Attorney's Office. May mga public attorney, lawyer o abogadong pangpubliko, sandamakmak po yan na nasa loob ng Public Attorney's Office. Napakarami upang magbigay sa inyo ng voluntaryo at akma na mga payo. Dapat yun muna ang sinasabi nila bago sila entertainin na kayo ba'y lumapit na sa mga public attorneys para maghingi ng payo. Pero kung
Ipapailan lang mo sa himpapawid na nakapila sa labas ng opisina nila na naghihingi ng tulong dahil wala nang malapitan upang makahingi ang mga taong nakapila ng payo. Hindi ko sinabing estupido, pero hindi ko alam kung anong utak mga mayroon ang mga ito. Kaya sa mga nakapila, kung mayroon lang naman kayong kung kayo ay nasa mga probinsya, syudad man o munisipalidad na malayo sa mga pangprogramang pangistasyon na programa at kayo ay ilalantad sa telebisyon o sa maging sa anumang YouTube or Facebook, aba, lumapit na po kayo kaagad sa anumang korte na malapit sa inyo. Matatagpuan nyo po doon, kung minsan naman separate po yan, ibang building, kung minsan naman nasa baba o nasa taas naman yan ng mga silid panghukuman. Nasa hulog justice po yan. Kung hindi, may separate naman na malapit-lapit dyan. Napakaraming abogadong pangpubliko dyan sa nasabing Public Attorney's Office upang magbigay sa inyo ng akmang payo. At sila na rin ang maaaring gumawa kung mayroon kayong ihabla at gusto ninyo ng katarungan, mga kababayan. Bibigyan kayo ng giya ng mga nasabing pangpublikong abogado at ginagarantiya ko po sa inyo yan as inyong lingkod sa ngayon, mga kababayan. Ako po'y gumagarantiya. Dahil sa 24 na paninilbihan ng UIG sa buong Pilipinas, naputik na po namin ang tanggapan ng pangpublikong abogado o ang Public Attorney's Office. Mga kababayan, nakita natin na sila ay walang sawang naglilingkod sa mga mamamayang lumalapit. Hindi po nasusuhulan ang mga yan. Huwag kayong umakma na sila ay bigyan nyo ng anuman na mga pangpalubag-loob sa kanilang tanggapan upang hindi kayo makaranas ng kahihiyan sa inyong sarili. Yan po ang kinagarantiya ko. Kaya mga kababayan, sinasalungat ko ang isang programa na nagsasabing wala nang malapitan na tulong ang mga nakapila sa labas ng kanyang tanggapan. Mga kababayan. Kaya yan po ang dahilan kung bakit tayo kumailan lang upang bigyan ng giya ang ating mga taong nagbibigay ng problema sa mga istasyon ng panghimpapawid, mga opisinang nagbigay umano ng tulong. Halimbawa, pupunta ka sa kanilang tanggapan kung saan siya nakaluklok, abay ituturo ka doon sa sa isang opisina para ikaw isa ay papawid. Aba kapag nakita nila na walang viewers, aba bibigyan ka lang ng referral. Mga kababayan, hindi nyo kailangan ng referral. Dahil pumunta kayo sa fiscal office kung kayo ay maghahabla. Automatic kayo po ay i-entertain na walang kagatol-gatol. Yung mga naghahabla, na kailangan ihabla nila ang isang tao dahil sila ay hindi nakakamit ng katarungan. Hindi nagkakaroon ng katarungan. O, lumapit po kayo. Kung hindi para humingi kayo ng payo, Public Attorney's Office. Kung hindi, dumirekta po tayo sa Fiscal Office. Hindi po kayo palalabasin. At ako po'y nakakasiguro sa inyo na 101% ay matutugunan ang anumang inyong mga hinaing, mga kababayan. At sa lahat ng aking nabanggit, lalo na po sa mga hukom sa buong bansa, ang ating mga kagalang-galang na hukom ay ako po ay sumasaludo sa inyong lahat sa dahilang
naranasan po ng inyong abang lingkod kung paanong maging patas ang batas ng katarungan, mga kababayan. Hindi ko pa pwedeng banggitin sa panahong ito. Pero ngayon pa lang ako'y nagpapasalamat sa hindi lamang sa isang hukom, kundi sa buong mga hukom o huwes sa buong bansa, mga judges. Dahil ako mismo nakaranas na kapag ikaw ay nasa tama, makakamit mo ang katarungan. Lalo na ang desisyong ibinibigay ng mga hukom sa bawat akusado, mga kababayan. At muli sa araw na ito, ang pangyayari po sa ating bansa ay medyo mayroon kaunting sigalot sa araw na to, January 13, 2025, sa Quirino Grandstand. Mukhang may pagtitipon po dyan. At tayo naman ay bilang patas, dahil yan po ay aprobado naman siguro ng pamahalaan upang idaos ang ganyan uring pagtitipon. At bilang patas na katayuan ng inyong lingkod ay sana po walang mangyaring anumang kaguluhan sa nasabing pagtitipon sa Quirino Grandstand o Luneta, mga kababayan, sa araw na ito. At sa panig naman ng pamahalaan ay sumasaludo tayo sa pagmantini ng katahimikan sa ating bansa, hindi lamang sa nagaganap na pagtitipon ngayong araw na ito sa Quirino Grandstand o Rizal Park o Luneta, mga kababayan. Yan po yan sa Maynila, kat malapit sa UN Avenue o gusali ng National Bureau of Investigation sa Kamaynilaan, opisina. Yan. Thank you so much muli sa inyong pagsubaybay. Tumihiling po ako muli ng paumanhin dahil sa ngayon lang po ako ng nakapagpailan lang upang magbigay ng isang komento patungkol sa aking nabanggit na mga di umano'y pumipila sa labas ng tanggapan ng isang pinuno ng gobyerno, ngunit o hinirang ng taong bayan, ngunit may sarili siyang tanggapan, iba taliwa sa kanyang tungkulin, na ito ay kumbaga sa front upang tumulong sa kapwa gamit ang pamamahayag, no? Kaya mga kababayan, yan po lamang ang aking komento. Hindi tayo kontra sa ginagawang mga pagtulong, dapat lang. Lalo na kung kumikita ka naman, abay tumulong ka na. Ngunit yung sasabihin natin na wala nang malapitan ang mga tao kaya doon sa kanila pumupunta, hindi po totoo yan at napakalaking kasinungalingan ang ganyang uring mga pananalita at pagpapahayag. Dahil tulad ng sinabi ko, lahat ng nabanggit ay maaari po ninyong lapitan anumang araw o oras. Huwag lamang gabi. Patulugin naman natin ang mga tagapaglingkod sa ating mamamayan. At dahil dito, ako po'y pansamantalang magpapaalam. At muli sa ngalan po ng UIG sa buong bansa at ang United Kabayan International Friendship Anti-Crime Organization. At kami po, sa ngalan po nila. At ako po, Dindo Barcelona na Costales, ay nagpapaabot muli. Diyos maray na aga po sa Indogabos, maray na buwas sa inyong amin. At sa Kamaynilaan naman, magandang umaga po muli sa ating lahat. At muli patuloy po tayong patnubayan ng ating poong may kapal. Mula po sa Kusugkan Bisakul TV. Good morning, everyone.